Naku po mga kababayan, Senator Marcoleta. Talagang punong-puno na po mga kababayan. Lacson ayaw na niyang tawaging senador. Pambihira mga kababayan, no? Pero bago pa po natin pakinggan si Senator Marcoleta mga kababayan, ay eto muna. Pakinggan muna natin ang babala ng INC mga kababayan sa administrasyon at lalong-lalo na kay Ping Lacson mga kababayan. Eto, pakinggan natin mga kababayan. Payagan po ninyo na iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Mula nang magsagawa ng Rally for Transparency, Accountability, Justice and Peace ang Iglesia ni Cristo Yes, po. noong November 16 to 17, 2025, patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, subalit wala pa ring natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan sa napakalaking pangungulimbat sa kaban ng bayan. At sa halip ng mga salarin ang hanapin at usigin, ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. Kung kaya't hanggang ngayon, ay hindi pa natutunton ang sinasabing mahigit na 1 trilyong piso na inilaan sa mga flood control projects at iba pang pagawaing bayan. Sapagkat, ang hinahanap ng mga dapat mag-imbestiga ay ang mga pangyayaring maaaring magamit para mailihis sa iba't ibang issue ang problemang ito. Hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na we will go where the evidence lead us. Ngayong may mga lumalabas na pahayag na mula sa mga sangkot, kabilang ang umano'y nagpadala ng mali-maletang pera. At kamakailan lang ay pinatunayan ng mga dating sundalo na umaming sila ang naghatid ng mga ito. Bakit tila walang malinaw na hakbang upang palawakin pa at tapusin ang investigasyon? Anong ebidensya pa kaya ang hinihintay upang seryosohing tuntunin ang mga mastermind sa katiwaliang ito? May mga pahayag din na ang paglitaw ng mga dating sundalo ay bahagi ng isang destabilization plot. Kung ganoon ang paratang, hindi ba lalo itong dapat imbestigahan sapagkat ang destabilisasyon laban sa gobyerno ay isang seryosong usapin ukol sa pambansang seguridad? Bukod dito, ang malawakang bahagi ng inihayag ng mga dating sundalo ay tuwiran pa namang may kaugnayan sa naganap na paglimas sa salapi ng bayan. Matamang naghihintay pa rin ang sambayanan, kasama ng milyon-milyong Pilipino sa buong mundo at maging ng mga international media at iba pa na nagmamasid, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay patuloy na nakabantay. Maling isipin na nalilimutan na ng mga Pilipino ang isyong ito sapagkat Tama. ang pondong pinag-uusapan ay mula sa buwis at pawis ng mga mamamayan. Ang aming panawagan ay nananatiling malinaw. Ilantad ang buong katotohanan. Papanagutin ang dapat managot at pairalin ang katarungan upang maibalik ang tiwala ng bayan at maitaguyod ang tunay at pangmatagalang kapayapaan at pagsulong ng Pilipinas. Di po ba mga kababayan? Pero ngayon, ano na? Ano na? Senator Pinky Lacson. Bihira mga kababayan, di po ba? Tapos ngayon, mismong si Senator Marcoleta mga kababayan ay naku po, paiimbestigahan na ni Pinky. Pambihira mga kababayan. Di ba? Di ba mga kababayan? Eh si Kung Marcoleta yung nag-start dito di ba? Halos matumbok na nga. Di ba? Kakaupo pa lang ni Senator Marcoleta mga kababayan bilang Blue Ribbon Chair ay, di ba, malapit ng matumbok. Pero anong ginawa mga kababayan? Pinalitan ni Lacson.
Tapos ano na ngayon? Ilang months na yung nakalipas mga kababayan. Naglalabasan na yung mga kumbaga tunay na witness. Pero wala. Di po ba mga kababayan? Kaya itong INC ay naku po. Talagang sobrang nasaktan na sila mga kababayan. Di ba? Kaya itong si Senator Marcoleta mga kababayan ay talagang punong-puno na dahil sa pinaggagawa nila. Eto, pakinggan natin mga kababayan itong bagong banat ni Senator Marcoleta dito kay Pinky Lacson mga kababayan. Sabi niya, tignan mo, wala talaga sa saulog eh. Sinabi ko na nga sa kanya, sabi niya, this is the time-honored tradition. Yes po, tama. Oh. Di ba? Sinabi po niya yan. Oh. Eh bakit ba hindi niya maintindihan yun? Sabi niya gano'n. Ang sabi ko, paano natin igagalang pa yung tradition na yun? Hinihingi na ng pagkakataon na ipatawag mo na. Kasi sila yung nasasangkot dito eh. Lahat na ng mga ebidensya na tinutumbok sa sworn statement ng napakaraming tao, sila na ang tinutunton. Bakit? Kung sila ba'y pinatawag natin para matanong man lang natin alang-alang sa pangangailangan ng taong bayan na makilala na kung sino talaga ang salarin, kawalan ba ng paggalang yun? Sino ba yung gusto mong igalang talaga? Yung taong bayan? O yung itinuturo ng maraming mga dokumento? Ibig ko sabihin, Jen, Nelson, ang pagkagalangan nandun talaga eh. Ngunit kung minsan, ilalagay mo na rin sa ayos eh. Sasabihin ko lang, mawalang galang na, Jen. Mawalang galang na, Congressman Nelson. Yes po. Ito naman, hinihingi na ng pagkakataon. Palagi ko na maintindihan nyo naman ako. Kasi napakarami pong dokumento na tumutukoy sa inyo. Gusto kong maimbita naman kayo para matanong lang ng mga ilang bagay. Ayun. Oh. Sa tingin ko naman, hindi kawalan ng paggalang yun eh. Ayun naman. Oh. Okay? Ngayon, kung Magalang. ayaw ninyo, hinihingi na pa rin ng pagkakataon, isasabihin ko na kayo. Wait muna mga kababayan ha. Eto paulit-ulit ang sinasabi dito ni Senator Marcoleta yung pinagsasabi ni Lacson na kaya pala ayaw niya tawagin itong di umano'y totoong mastermind mga kababayan. Ay naku po. Ginagalang pala ni Senator Pinky to mga kababayan. Dapat pa bang igalang to sila mga kababayan? Di ba? Naklarong-klaro na. Pambihira kabayan. Tapos yung taong bayan. Di ba rin gagalangin ni Senator Lacson? Ito yung sigaw mga kabayan eh. Natawagin na sila Romualdez. At kung pwede yung Pangulo natin kabayan. Para rektang matanong. Di ba? Pambihira. Kailangan na yun eh. Oo. Kasi mas importante ang kahilingan ng taong bayan sapagkat sila talaga ang pinakamataas na kapangyarihan sa ating Correct. bansa. Correct. Sila ang pinagmumulan ng kapangyarihan. Correct. Kaya nandyan ang nanunungkulan dahil sa kanila. Silang naglagay dyan. Yes po. Ngayon, bakit ko sasabihin, ayaw ko na siyang tawagin Senator Eto na. Lacson. Bakit Siya yung Senator? unang hindi gumagalang eh. Uunahin mo bang igalang yung kapitbahay natin, sabi ko nga. Samantalang tayo bilang miyembro ng isang pamilya dito sa bulwagang ito, hindi mo man lang kayang gumalang. Nakakita ka lang ng kaprasong papel. Sasabihin mo na kinakailangan dali sa ombudsman para Maimbestigahan na kagad. Oh. marami pong dokumento na tumutukoy Pambihira talaga mga kababayan, no? Itong si Pinky Lacson. Grabe. Mas ginagalang pa niya yung mga mastermind ng nangyaring nakawan mga kababayan. Ay. So dito mga kababayan, talagang mapagtanto mo na itong si Senator Lacson ay tila ba'y protector nila. Di umano mga kababayan, di ba? Di ba? Kahit sinong tao pa yung sasabihan mo niyan mga kababayan.
Di ba? May galang-galang pa siyang nalalaman. Pero tayong mga taong bayan, wala, di tayo ginagalang, kabayan. Di ba tayo yung naglukluk sa kanya dyan sa Senado? Pambihira. Eto pa mga kababayan, pakinggan natin ulit itong si Senator Marcoleta na umiinit kababayan, dahil wala yung ipinaglalaban itong si Senator Marcoleta ay until now mga kababayan, wala pa din. Di ba? Tapos ngayon mga kababayan, siya pa yung naging masama. Siya pa yung gustong paimbestigahan ni Lacson mga kababayan. Pambihira, di ba? Ano na bang nangyari sa ating bansa ngayon mga kababayan? Yan, opo. Simulan agad natin, Sen, kasi noong nakaraan sa Senado, ang nagiging panimula lagi ay ang temperatura. Init. Sapagkat tumaabot daw po ng 45 degrees Celsius ang init at lalo pong uminit sa loob ng Senado sa kabila ng napakalakas po ng aircon. Nakaraang araw nga, naging 55 degrees Ganun po. Umabot hanggang sa Ceiling. kisame yung Ang init sa index, Senado. heat index. So, Nasira ba yung aircon nyo? paano namang hindi init ang ulo mo? May magdi-deliver ng privilege speech. Pagkatapos tatakbo, magtatago. Pagtatanungin mo, sabi niya, ay, hindi ako pwedeng mag-yield ng floor hanggat hindi sila nakakapirma doon sa partial report. Iinit talagang ulo mo sa ganong klaseng tao Ganun ho ba? Oo. Di ba matapos? Pagkatapos, siya pa yung magsasabi na may isa dyan kanya, wala sa hulog Meron naman kaming nakilala, Sen, nakumunoy naman. Nahulog. Hindi lang nakumunoy. Di Anyway, lumaalis. simulan na natin, Sen. Sa inyo na po manggaling, ano na ho ba ang latest ngayon sa Senado? Sabi nyo nga, may itong temperatura sa Senado. Ngayon ho, sa palatuntunan sa ganang mamamayan, mainit din po ang pagsubaybay at pagtingin ng ating mga kababayan. Yung ginawa niyang kahuli-huli ang privilege speech, na ang buong akala namin, may gagawin siyang pagpapatibay o pagpapaliwanag kung bakit hanggang ngayon ay partial report pa, ano bang inihintay namin. Pero ang totoo pa lang niyang pakay ay maglabas siya ng isang matatawag nating parang comics meron daw nakalagay care of Kong Marcoleta 500. Nilabas niya yon na parang slide, meron siyang parang pamagat na allocables and leadership. Okay. Masyadong mapangahas na magparatang para makapanira ng tao. Kaprasong papel lang, pinagtatakpan pa niya, hindi namin maintindihan kung ibig sabihin. Lumilitaw ngayon sa kanyang pakikipagpanayam sa media na yan daw ay ukol para sa akin. Ako raw ay nahingi ng 500 million. Allocables daw yon. At paiimbestigan niya ako sa ombudsman. Palagi gano'n yung taktika niya Tagalasan, bago nyo tuloy, saan doon ba niya nakita yung 500 na yon? Saan, ano bang meron doon? Parang hindi namin alam yun. Sabi niya na ibinigay daw sa kanya na hindi, yung sulat mismo. Sulat. Sulat daw, po sulat yun. kamay daw. Merong marginal note ng dating, yung namayapa na Yusek Cabral. Okay, opo. Alam mo dyan, kung ang binabanggit niya ay katulad ng mga halos lahat ng mambabatas ay ginagawa, yung pag-i-endorso o pagre-request ng mga pagawaing bayan na hinihingi ng mga constituents. Halimbawa, katulad ko, may hihingi ng pabor na, sir, pwede po ba ninyong endorse ang proyektong ito? Makakatulong po ito sa aming komunidad. Matagal na po kasing hinihingi ng mga tao ito Hindi po namin maitawid ang ganito, tsaka ganito. Napakarami pong alalahanin. Kaya kung titingnan mo naman, Jen, suportado ng napakaraming dokumento, may resolusyon ng LGU, Municipal resolution. mga asosasyon Tama. na nakatira doon, at meron pang mga pirma ng mga district engineers, mga regional directors. Yes po. Ipagkakait mo ba yung may tutulong mo na inaasahan nila na baka sakaling ang i-consider ng
pamahalaan kung ikaw ay isa sa nakapag-endorso. Opo. Maaaring hindi lang naman ako makakagawa, lalapit din sila sa mga ibang kandidato, gagawin din ang kandidato. At matagal ng practice yun, Sen. Oo, maski naman kay doon sa privilege speech, hindi muna natin sasabihin ang pangalan, maya-maya ng konti lang. Siya naman inamin niya, ito yung mga legal naman na gawain. Wala akong masama, walang illegal doon. Opo. Ang totoo niyan, siya ang kauna-unahang nagpasaring sa mga senador ng 19 Congress. Ano pa yun? Nagsisimula pa lang kami noon eh. Naalala ko, pinasaringan niya yung mga senador ng 19 Congress. Wala pa ako doon dahil papasok ako 20th Congress na eh. Yes po. Halos lahat kanya ng mga senador ng 19 Congress ay nakabahagi ng ay nakapagbigay ng insertions na ang total niyan ay halos 100 bilyon. Nako. Ngayon, nagalit sa kanya yung mga senador. Ay, opo. Natatandaan ko yun. Sabi siguro nila, ano naman ang masama kung halimbawa nakapag-suggest kami, nakapag-request kami, nakapag-endorse kami, sang-ayon sa pakiusap ng ating mga constituents. Wala namang masama doon. Ba't sinasabi mo yan? Ngayon, nagpaliwanag ngayon ang Senate President. Dahil siya parang akala mo kapag nagsalita, parang siya yung pinakahuling salita eh. Ano? Ang nakikita ko nga parang takot na takot sa kanya yung mga kasama ko eh. Ito lang naman ang aking sariling Obserbasyon. obserbasyon. Yes po. Nagpaliwanag ngayon ang Pangulo ng Senado. Hindi naman, sabi niya kasi kung ano man yung kahilingan na yan, sinasabi niyo kagad, insertions. Sabi niya pwede namang terminology lang ang diferensya dyan eh. Opo. Kumisan, tinatawag naming amendments dahil nga sa aming sariling panukat, makakatulong naman. Ngayon, kung sakaling bigyan ng konsiderasyon, edi maganda. Kung ayaw, okay lang. Yun ang paliwanag. Hindi naman kapag sinabi mong ikaw ay humiling halimbawa ng ganitong amount para sa mga proyekto ng ating mga constituents, ibig sabihin sa iyo napupunta yun? Hindi. Ang importante rito, kung humingi ka, napagbigyan ba? At kung napagbigyan, na-implement ba? At kung na-implement, maganda bang pagkaka-implement? Ganun dapat ang tanong eh. Pero kung nakakita ka lang ng kaprasong papel, lundag ka na, naakala mo kung ano na yun, pinagtatakip mo pa, hindi natin maintindihan. Ano ba yung tinakpan mo roon? Yun ang hindi nakakapagbigay ng mabuting halimbawa para sa amin eh. Opo. Naisip ko tuloy, ewan ko kung meron tayong slide na may papakita riyan, nung nag-uumpisa kami sa Blue Ribbon Committee, nakapag-umpisan lang ako, isang araw pa lang. Oho. Bumanat na siya ng privilege speech eh. Doon lang makikita mo na yung kawalang paggalang sa panig niya eh. Alam mo, sinabi niya, kung inintay lang ako ng isang araw at hindi kagad sila nag-hearing, Nagsimula. baka mas masustansya ang kanilang ang kanilang talakayan eh. Ang ginawa nila kanya dahil hindi nila ako hinintay, parang yung kanya yung kalesa, Aha. hinila yung kabayo. So he placed the cart before the horse, sabi. Nakakita ka ba ng ganong klaseng? Hindi ko pinansin yun, hindi ako kumibo. Opo. Ganun siya palagi. Pagkatapos ay doon ay pinakita niya sa kanyang privilege speech yung dating Yusek Cabral nag-text sa aming Senate President na nagbo-volunteer siya na magbigay ng 500 million kaagad. Isasama kaagad niya sa NEP at inihiling niya kay Senator Soto noon, hindi pa naman SP President. Baka po kanya gusto ninyong ibibigyan ko po kayo ng menu para maiwasan natin ang ganito at saka ganyan. Opo. Nilagay niya sa kanyang privilege speech, buhay pa si Secretary Cabral noon. Ayan, makikita niyo sa slide. Opo. Hanggang doon lang. Hindi naman niya tinanong, hindi naman niya sinuri, hindi niya hinimay, hindi ko alam kung tinanong niya si Senator Soto kung totoo kung naibigay yung 500 million. At lalo na, wala siyang sinabi na dalhin muna sa ombudsman niya. Bakit gusto niya nakakita agad. ng papel na halimbawa endorsement, ako tingin ko endorsement yun eh. Tingin ko nakiusap ako na pwede kayang pagbigyan ito kasi maliwanag naman na mayroong supporting documents. So, inihiling ko po na ini-endorse ko na baka pwede niyong i-consider. Opo. Ganyan palagi ang taktika niya. Bakit yun hindi niya sinuri? Ba't hindi niya tinuntun? Hinayaan niya lang. Oho.
Bakit ako na... Ang gusto ko lang naman ay tulungan siya na makumpleto kagad yung report ng Blue Ribbon sapagkat ito ang nag-uumigting na katanungan ng ating mga mamamayan. Nasa kalagayang ninakawan, nilimas Tama. ang gagamitin para sa kanila. Tama ka, Halos pati ang kinabukasan ay nawala na dahil sa malaganap at pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng ating bansa. 9 na buwan ang lumipas, Jen. Opo. Mula sa napakarami niyang pangangako na Grabe mga kababayan, no? Di ba? 3 months na lang para mag 1 year mga kababayan, wala pa din. Pambihira talaga itong si Pinky mga kababayan. Grabe. matatapos hanggang sa ginamit pa niyang dahilan yung mga staff niya. Eh, may hina ka niya itong mga staff ko eh. Ginamit pa niyang dahilan yung Yes mga po, staff oh. niya. Para bang yung mga staff ang gagawa? Para bang hindi siya ang nando sa una na yon? Hanggang sa makakuha nga siya ng partial report. Sabi ko, ang dami mong dapat na ipatawag. Ang dami mong dapat ipatawag. Masama ba yun, Jen, na paalalahanan siya sapagkat yun nga yung hinihingi ng taong bayan? Oho. Tama. At kayo rin bilang miyembro ng ng Blue Ribbon Committee, di ba? Ako na lang kasi ang talagang nagsasabi sa kanya. Eh bakit naman siya magagalit sa akin? Yung layunin ko ba na masiyasat na mabuti ito, makumpleto natin muna yung report bago magpirmahan dyan para matukoy natin ganap. At pagkatapos, eventually, mapanagot natin kung sino ang utak ng lahat ng may kagagawa nito. Para sa ganun, mabigyan natin ng hustisya ang taong bayan. Opo. Masama ba yun? Ayaw ba niya ko samahan sa... yung aking bang layunin na yun, hindi ba yun ang layunin niya? Oh. O baka hindi. Yun lang mga kababayan, di po ba? Eh kasi Senator Marcoleta, itong si Pinky, ay naku po. Yung nasa likod niya ay... Alam nyo na mga kababayan, di po ba? Kaya nagkaganyan siya. Instead na magtulungan sila ni Senator Marcoleta, mga kababayan, ay itong si Pinky. Di ba? Tila pa'y gustong masamain niya si Senator Marcoleta, mga kababayan. Di ba? In short, mga kababayan, gusto niyang patahimikin itong si Senator Marcoleta. Di ba, mga kababayan? Eh, ganyan naman sila eh, di ba? Eh, kaya nga, malaki yung ating pasasalamat mga kababayan no, sa ating poong may kapal dahil itong si Senator Marcoleta ay talagang itinalaga dito sa Senado mga kababayan. Eh di ba? Eh, iisipin mo mga kababayan kung walang isang Senator Marcoleta dito, eh paano na? Paano na yung taong bayan mga kababayan? Di ba sino yung magbo-voice out para sa atin? Wala. Kaya nga, dapat itong si Pinky mga kababayan, no? Eh magpapasalamat dahil may isang Senator Marcoleta na talagang taos-pusong gusto niyang malaman kung sino yung mastermind ng nakawan mga kabayan. Pambihira. Kaya tuloy mga kababayan itong si Pinky, di ba? Sobrang halatado na. Almost 100% na ata mga kababayan. Halatado. Di ba? Kasi nagagalit siya eh. Oo Bakit nga. ako ang babalikan niya? Oho. Hindi siya consistent eh. Oo. Akalain mo, 2022 pa lang din. Meron daw siyang nakausap na congressman. Tinanong niya raw, ilan ba kayang congressman na contractor ngayon? Sabi raw sa kanya, 67. 67. Sabi niya, baka 2022 yun. Baka ngayon kanya, baka higit pa roon. Ngayon, sinisita siya, bakit hindi mo man lang pinatawag yung mga 67 na Contractors. contractors Yes, na po. congressmen? Sabi niya, wala naman ako listahan eh. Sinabi lang sa akin nung nakausap kong congressman. May Ganun siya nagsabi eh. lang daw sa kanya. Opo. oo. Mahilig talaga sa chismis itong si Madam Pinky Estet. Senator Ping mga kababayan, no? Mahilig siya sa sabi-sabi. Oo. Chismis! Eh, sabi niya, magaling siyang investigador eh.
Nakausap mo na pala yung kaibigan mong congressman at sinabi niya sa'yo, meron siyang kilalang 67 na contractors na congressmen na kung saan yung mga proyekto nila, sila mismo ang nag-i-implement. Ba't di mo pa kinuha yung listahan? Oo nga. Ba't di mo pa kinuha yung pangalan? Oo. Ano ang gusto mong palabasin? Talagang ayaw mo talaga eh. Pagka congressman, ayaw mong tuntunin. Nasaan ang consistency rito? Bakit sasabihin niya, alam mo kanya, si Senator Marcoleta, nawala sa hulog eh. Nung gano'n siya, nung nagpa-interview siya, hindi ko maintindihan kung ba't niya sinabi yun. Wala na siya, hindi na siya in sync with reality. Oo. Yun ho ang kanyang binabanggit. Akalain mo kanya, sinabi ko na nga na ayaw kong magpa-interpolate dahil nga ang gusto ko, bago ako mag-yield ng floor, Ipumaba ay muna. makumpleto muna yung signature na gusto ko. Na kinakailangan makapirma yung majority. Akalain mo tumayo pa. Madalas ganyan eh, sabi niya. Oo. Ang sabi ko naman kako, kung sinabi mo lang na ayaw mo magpa-interpolate kahit kanino, lalong-lalo na kay Senator Marcoleta, Opo. dahil natatakot ka o nahihiya ka, Oo. tatanggapin ko yung katwiran mo eh. Oo. Eh, ba't kita pipilitin? Ayaw mo nga eh. Oo nga naman. Baka nga naman takot ka. At alam ko, takot na takot ka talaga. Either pupunta ka sa lounge natin, pupunta ka sa opisina mo, nandun ka naman eh, nakikinig ka naman eh. Pero wag mong gagamitin na dahilan na kailangan naming pumirma muna. Correct. Sino ba yung wala sa hulog ngayon? Nakakita ka ba partial report, papipirmahin mo kami? Ang partial report po ay hindi kumpleto. Opo. Kaya gusto ko, ikumpleto mo muna para makita natin, kapag ka maganda na, at sang-ayon naman sa mga nangyari, sa dami ng mga taong kinausap natin, bakit hindi kami pipirma? Tama. Senator. Alam mo sa akin, Jen, Nelson, trap yun eh. Bait po ba yun? Bait lang yun. Oo. Sino makakapigil sa iyo, halimbawa? Kunwari ikaw si... Alam mo, ayaw ko na siyang tawagin na Senator Lacson. Eh. Ito na, ito bakit na po? mga kababayan. Tatawagin ko na lang siyang Ping mula ngayon. Ganon. Alam mo kung bakit? Oo. Palagi niya sinasabi yung interparliamentary courtesy. Opo. At palagi ko na may pinaliliwanag ang parliamentary courtesy, kinapapalooban ng dalawang chamber ng legislature. Ito yung House of Representatives at saka yung Senate. Senate. Oo. Sabi niya, tingnan mo, wala talaga sa hulog eh. Sinabi ko na nga sa kanya, sabi niya, this is the time-honored tradition. Yes po. Tama. Oo. Di ba? Sinabi po niya yan. Oo. Eh bakit ba hindi niya maintindihan yun? Sabi niya gano'n. Ang sabi ko, paano natin igagalang pa yung tradisyon na yun? Hinihingi na ng pagkakataon na ipatawag mo na. Kasi sila yung nasasangkot dito eh. Lahat na ng mga ebidensya na tinutumbok sa sworn statement ng napakaraming tao, sila na ang tinutunton. Bakit? Kung sila ba'y pinatawag natin para matanong man lang natin alang-alang sa pangangailangan ng taong bayan na makilala na kung sino talaga ang salarin, kawalan ba ng paggalang yon? Sino ba yung gusto mong igalang talaga? Yung taong bayan? O yung itinuturo ng maraming mga dokumento? Ibig ko sabihin, Jen, Nelson, ang pagkagalangan nandun talaga eh. Ngunit kung minsan, ilalagay mo na rin sa ayos eh. Sasabihin ko lang, mawalang galang na, Jen. Mawalang galang na, Congressman Nelson. Ito naman, hinihingi na ng pagkakataon. Palagi ko na maintindihan nyo naman ako. Kasi napakarami pong dokumento na tumutukoy sa inyo. Gusto kong maimbita naman kayo para matanong lang ng mga ilang bagay. Ayun. Oo. Sa tingin ko naman, hindi kawalan ng paggalang yun eh. Ayun naman. Okay? Ngayon, kung ayaw ninyo, hinihingi na pa rin ng pagkakataon, isasabihin ako na kayo, kinakailangan na yun eh. Kasi mas importante ang kahilingan ng taong bayan sapagkat sila talaga ang pinakamataas na kapangyarihan sa ating bansa. Sila ang pinagmumulan ng kapangyarihan. Kaya nandyan ang nanunungkulan dahil sa kanila. Silang naglagay dyan. Yes po. Ngayon, bakit ko sasabihin, ayaw ko na siyang tawagin Senator Lacson. Siya yung unang hindi gumagalang eh.
uunahin mo bang igalang yung kapitbahay natin, sabi ko nga. Samantalang tayo bilang miyembro ng isang pamilya dito sa bulwagang ito, hindi mo man lang kayang gumalang. Nakakita ka lang ng kaprasong papel. Sasabihin mo na kinakailangan dali sa ombudsman para... May imbestigahan na kagad, Paano? Halimbawa lang naman to, Nelson. Halimbawa, sa Lunes, bibigyan ko siya ng kaprasong papel. Opo. Kaprasong papel, ngunit naglalaman ng isang validated na impormasyon Nako. na yung aming Senate President ay humiling din ng mga projects. Oho. Nako po. At ito ay validated sapagkat galing ito sa DPWH. Aha, opo. Oo. Hindi lang basta sulat kamay ito. Hindi 500 hindi sulat ka talagang pirmado, formal ano to eh. Oho, request. Merong covering letter na galing sa DPWH at naka-attach yung kahilingan ng aming Senate President. Hindi 500 million, 3.5 billion. Wow, ang laki. Mangangako ba siya na kagyat siyang tatawag ng presscon para sabihin niya, kailangan ito daling kagad sa ombudsman. Oho. Bakit ganun ang style niya? Nako po, Pinky. Pero yung kahilingan niya, walang masama dun, ha? Wala. Walang- Sabi ko nga, Oho. sa buhay ng Isang senador, isang mga congressman. senador at saka ng mga congressmen, karaniwan na yung hihilingin sa'yo na paki-endorse nyo po ito. Opo. Matagal na po kasi ito, hinihiling namin. Ang laki pong tulong nito sa aming komunidad eh. Mhm. Baka po, kung kayo pong mag-endorse, Mapagbibigyan siguro. Baka ganun. umaasa rin sila. Oo. Ipagkakait mo ba yun dyan? Baka sakali nga naman pagka-endorse mo, baka naman ibinigay nga. Oho. Hindi dahil sa gusto mong magpasikat. Kung hindi, yung hinihiling nila eh. Opo. Ano ngayon ang sasabihin niya? Kung nakikinig ka, alam ko naman nakikinig ka eh. Bibigyan kita sa Lunes kung gusto mo. Pero ito wala pong bahid na, wala po akong ibig sabihin ka sa aming Senate President. Umunahang kailangan po, lilinawin ko na ito. Tama, tama. Sa 22 kasama ko pa sa Senado, kailangan po marinig ninyo to. Wala po akong issue sa kanila. Yes po. Nakikita ko po sa kanila ang paggagalangan sa bawat isa sa amin. Oho. Ito po, ipaliliwanag ko sa iyo kung paano. Marami pong beses na hindi po kami nagkakaayon-ayon sa maraming bagay sapagkat maraming pananaw po dito, maraming opinyon. Yes po. Ang Senado po kasi ay tinawag na isang parliamentary institution. Yes. Ito po ay isang deliberative assembly. Dito po talaga tatalakayin, magdidebate po kayo rito. Ngunit walang personalan. Walang personalan po. 24 Republic nga rin yan, Sen, di ba? Oh. Ganon. Ngayon, Opo. sa 22 kasama ko ron, wala po ako masasabi sa kanila. Kung minsan po, kahit na kaibayo yung pananaw, ganon din sila sa akin. Pero pag nakita ko na meron silang pakikiusap, pwede mo bang pirmahan ito, Supportahan ito, Sen? oo, yes, oo. Kasi ito, ako, pipirma ako. Walang pag-aalinlangan. Pumipirma ako. Alam po nila lahat yun. Ganun po yung pagkagalangan. Kahit na hindi tayo nagkakasundo sa ibang bagay sapagkat ito'y opinion lang at meron tayong sariling pananaw kung paano natin i-approach ang bawat panukalang batas, hindi natin pinapayagan na pag-aaway-awayin natin ang sarili natin sapagkat kapwa tayo naglilingkod sa mamamayan. Yes. Pero si Ping, nag-iisa lang siya eh. Ganito ang kanyang ugali. Palaging ganito. Kagaya nung sinabi ko, nakakita na 67. Nakita mo yung tumayo siya. Sabi niya, yung mayor ka ng Candaba. Oho. Meron silang ganito, yung mga anak nila, ganito, nagporma ng ganito. Ito yung kanilang nakuha, 2.5 billion ng... puro ganito. Pagkatapos, hindi naman niya, Pinatawag. hindi niya pinatawag. Hindi na imbestigahan. Nag-identify siya ng 11 contractors. Sa kanyang privilege speech. Alam mo yung pag nag-privilege speech dyan, makikita mo, talagang parang kompleto sa Ricardo, sabi nga nila. Opo. Maganda yung graphics. Maganda yung Hindi lang graphics. Presentation, no. Maluluma si Lino Broca rito. Kompleto yung cinematography, merong screenplay,
Pati sound effects, ano? Kulang na lang, musical scoring, maniwala ka sa akin. Natatandaan ko sa inyo, sinasabi nyo, BBB yata yun eh, no? Yun nga, yung mga tatlong anak B. daw nila. Oo. Ngayon, ang ibig ko sabihin, bigla siya magsasalita, ngunit hindi naman niya itutuloy. Hindi niya patatawag. Masisira lang yung pangalan. Ganun ang gusto niya palagi. Yung pailalim na atake, pailalim na taktika. Ayun, Bakit niya ako pinasasaringan ngayon? Ako lang kasi ang nagpapaalala sa kanya. Ang gusto ba niya, titigil ako? Yun, kabayan. Ang gusto niya ba, takutin ako? Yun. Nagkamali siya eh. Nagkamali siya. Oo. Kaya sabi ko, nag-iisa na lang siya eh. Sa Alam mo, sa una dalawang kong, senador. sa una kong pagpunta sa Senado, nahalata ko agad na parang takot na takot sa kanya yung mga kasama ko. Mawalang galang na sa kanila. Yung ibig ko sabihin, hindi yung takot, yung parang nagdi-defer sila, na parang ayaw na lang nilang Makipagbanggaan, ayaw na lang nilang yes. gano'n dahil maring iniiwasan siya, parang gano'n. Na parang kasing sa tingin niya, naipundar niya ang sarili niya. Ito yung kanyang, palagi niya sinasabi, I've spent 50 years of service in government. Ano? Na parang walang kablemis-blemis, parang walang kulubot, parang Walang kabahid-bahid ng ano. walang bahid dungis. Yes po, oo. Parang nakalimutan niya yung napakaraming episode sa buhay niya na. O nakalimutan niya yung sa Isabela na ano siya na tungkol sa mga illegal logging. Oo. Di ba? Nakalimutan niya yata yung Kuratong Baleleng. Oo. Nakalimutan niya yung ano isa? Corbito, ano yun? Daser Daser Corbito. Ganun po ba? Oo. O baka hindi niya alam na alam ko kung bakit nawala na lang bigla yan. Naku po. Maraming mga tao ang kinasangkapan kung bakit na-dismiss ang mga kaso na yan. Naku po. At huwag mo sasabing magmamalinis-malinisan ka. Senator Pinky, ha? Oh, ayan na. Naungkat na yung mga pinaggagawa mo noon. Di ba? Kasi itong si Ping Lacson, mga kababayan, is, di ba, nag-aasta itong ano kasi, dapat galangin siya. Di ba? May ganyang tao, mga kababayan, na dapat gumalang ka sa akin. Di ba? Kasi itong si Senator Marcoleta is, di ba, kabago-bago lang na senador. Di ba? Gusto niyang magbaw sa kanya, pero nagkamali siya, mga kababayan, di ba? Itong si Senator Marcoleta is may paninindigan eh. Di ba? Lalaban eh. Di ba, mga kababayan? Diyan siya nagkamali. Di ba? Totoo yung sinabi ko na nung hindi ko pa siya kilala, napagkamalan niya akong reporter dyan eh. In-interview ko raw siya. Ganun po. Oo. Binasa ko yung transcript nung interview niya eh. Sabi, Oh, bihira. kasi kanya, in-interview ako niyan. At napahanga daw ako sa kanya. Opo. Hindi pa congressman yan, kanya, hindi pa senador. Nung siya nasa media pa. Napagkamalan niya akong interview, nag-interviewer o media kasi meron tayong program ngayon. Opo. Isip-isipin nung pati yun sasabihin niya. Kasi nabanggit ko nga, dahil nga napahanga. Grabe yung pangmamaliit ni Senator Lacson dito kay Senator Marcoleta, mga kababayan, no? Kaya, naintindihan ko na ngayon si Senator Pinky, mga kababayan. Kaya siya ganyan. Dahil, yung katalinuhan niya ay nalalagpasan pa ni Senator Marcoleta, mga kababayan. Di ba? Real talk lang. May alam ba kayong taong ganyan, mga kabayan? Di ba? Pag nalamangan nyo na, ay naku po, talagang titirahin ka, sisiraan ka, kabayan. Di ba? Ganyan. Pambihira kasi mga kababayan, di ba? Ang ganyang tao, ay naku po. Lalong-lalo na pag mahilig sa chismis, ay naku. Nga niya ako na isang May araw, bughaw. nagsasalita siya, lahat ng carnap vehicles, dalhin nyo rito sa Camp Crame. No questions asked. Yes po.
Mabaya, padaan-daan nga ako ron dahil ang aking opisina sa Ortigas lang. Opo. Ortigas. Nakabunto ng mga sasakyan na karnap. Mga nakaw na sasakyan. Mga generals, sinole, no questions asked. O di humanga naman ako. Mukhang, Tama naman ito yun. yung gusto ko kako. PNP chief siya nun. Tinawagan ko ngayon si Bayani Fernando, na isa sa mga kaibigan natin. Kasi si Bayani, isa ring masugid sa mga reforma yan. Yes, Nakita mo yung Marikina noon na walang... Sabi niya, Malinis, maayos, gusto niya, disiplinado. Yes po. ipalitaw ninyo yung bangketa. Hindi po pwede. Pinagdidemanda siya ng maraming mga tao, pati. Opo. Hindi ba nga niya, basta demanda nyo ako, pero kailangan ganito ang mangyari. Kailangan malinis, kailangan maayos ang kalsada, lilitaw ang bangketa. Meron siyang political will eh. So sabi ko sa kanya, Bayani, kausapin mo si Ping, sabi ko. Yung PNP chief. Bakit? Maganda rin ang nakikita ko eh. Kausapin mo, sabihin mo, kung mandidato siyang president, ikaw naman ang vice president. Kinuwento ko pa eh. Kay Senate President. Senate President Soto eh. Okay. Sayang, namatay na. Sana man lang eh. Opo. Nung una kasi siguro, maaaring gano'n ang nakita ko. Kung ako, nakita ko yun eh. Pero nawala eh. Sayang. May sinasabi niya na wala naman nagbago doon eh, sabi niya. Sinabi pa niya walang nagbago doon. Wala daw nagbago. Yun pa rin daw po siya. Ako daw ang nagbago eh. Ako daw ang wala sa hulog. Siya raw hindi nagbago. Paano ko hindi nagbago? Ayaw mo nang mag-imbestiga. Bakit? Yun. Kinuha mo ang posisyon na yon. Ang Blue Ribbon kasi, Jen, ito lamang ang natatanging komite na binigyan ng kapangyarihan at mandato na mag-usisa ng non-feasance, malfeasance, and misfeasance. Yes po. Wala na sa ibang komite. Kaugnay ng general function na in aid of legislation. Pero ito lang talaga ang kinatatakutan sapagkat ito ang merong mandato na tumingin ng katiwalian, mag-imbestiga kahit sino. Ang napakalaking responsibilidad, Delson. Yes po, oo. Lalong-lalo na ito ngang napakalaking nakawan na ito. Bakit bigla mong itinigil? Yung flood control scandal, opo. Bakit lumipas ang 9 na buwan? At ngayon hindi mo alam kung susulong ka o hindi. Ngayon sinasabi na naman niya, kapag nakakuha na ako ng pirma at saka ako mag-iimbestiga, hindi ako naniniwala. Oho. Patibong niya yon, trap niya yon, bait niya yon, pain niya yon, hindi na siya mag-iimbestiga. Dahil nakapirma na ang majority. Para ganap niya ng mapagtakpan ang gusto niyang pagtakpan. Nako po, mga kababayan. Ilang maleta ba ang dahilan? Kailangan malaman ng taong bayan ito eh. Nako po. Gusto niya ng ganito? O sige, puntahan kita. Kinaladkad mo ang pangalan ni Edran Bersamin. Sana kung maipakita natin. Siya mismo doon sa debate, DBCC debate, budget ng 2026. Opo. Kinaladkad niya ang pangalan ni Yusek Bersamin. Yeah. Siya mismo ha. Budget ito, sinegway niya doon. Nabigla nga kami. Sabi niya, si Yusek Bersamin, ni-name drop niya ang presidente. Ito ang pinag-uusapan nito, yung 100 billion Oho. na siningit sa BICAM. Kalahati nito o higit ay minanage ni Yusek Bernardo doon sa pag-amin sa kanya. Ang nakuwang kickback sa 8 billion, sa 52 something billion pesos, 8 billion pesos, diniliver ni Bernardo kay Yusek Traigib Olaybar. Oho. Si Yusek Traigib Olaybar, itong sinasabing ito yung pagkukwento niya doon sa plenary. Yes. Plenary debates. Inuulit ko lang. Nagpalitan pa ng armor card, sabi niya, sa basement ng Diamond Hotel. Dahil nung panahon na yon, 2 billion ang diniliver ni Adrian. diniliver ni Bernardo kay Traigib. Kay Traigib, oho. At ang pagdideliver ng 8 billion na ito ay halos 10 instances, sabi niya. Wow. Ngayon, nagtataka ako. Napakatinding akusasyon ito. Mabigat yun. 100 billion, ni-name drop mo ang pangalan ng Pangulo ng Republika. Aha. At nakakuha kayo
Doon sa hinandle lamang niya sa pagkakataon na yon, sapagkat marami pang iba, 8 billion pesos na ultimately daw ay napunta kay Adrian Bersamin. Ngayon, bakit hindi mo ipatawag? Bakit ka ako doon sa report mo, yung pangalan ni Adrian Bersamin, wala. Wala nga. Ikaw ang naghayag mismo eh. Ikaw ang naghayag mismo. Wala naman kami yung nalalaman dyan. Bigla ka na lang nagsalita dyan eh. Nag-volunteer ka. Palaging ganyan ang ginagawa mo. Oh, sinabi ko na, nag-text si Yusek Cabral. Sinabi niya, 67 ang contractor na kongresista. 11 contractors, hindi niya pinatawag. O, pagkatapos ito, si Adrian Bersamin, sinabit niya uli. Hindi na niya pinatatawag. Ano bang gusto mong gawin? Puro ka lang ba parang comics ka lang? Alam mo ito, mas magiging productive ito na wala na kasing comics ngayon eh. Nung panahon ko may comics dyan. Meron, oo. Kaya ang paghalimbawa ko, comics, alam mo. Sa high school ako eh. Opo. Medyo na-addict ako sa comics eh. Ito lang naman kasi mura-murang nababasa namin nung bata-bata kami. 50 centimos, meron ng comics eh. Alam mo, mas magiging magaling siya na writer ng comics kaysa senador. Maniwala ka sa akin. Bakit? Ano bang mga importanteng bill ang palagay mo pinagdidibatihan namin na nanggaling sa kanya? Wala. Kahit isa. Pero ang palagi niyang ginagawa itong ganito. Kwento. Ang ganda na nga lang, kanakuha niya yung Blue Ribbon Committee eh. Blue Ribbon. Oho. Ang ganda na nga sana eh. Baka sakaling dahil sinabi niyang mas magaling sa akin. Mas gusto ko naman kung may magaling sa akin, di maganda. Oh, tama, okay lang naman yun, opo. Oh, eh paano ngayong gagaling ka? Ayaw mo na nga mag-imbestiga. Tumigil. Oo. Yun lang. Bigla kang kabayan. tumigil. Anong gagawin mo ngayon? Kung po mga kababayan, di ba? Talagang huling-huli na itong si Senator Ping Lacson, mga kababayan. Eh, wala na eh. Siya pala yung wala sa hulog, mga kababayan. Di ba? At mabuti na lang, mga kababayan, no, na may Senator Marcoleta na nandyan sa Senado. Dahil, kung wala, mga kababayan, paano na lang? Paano na lang, mga kababayan, tayo, yung mga ordinaryong Pilipino, yung boses natin, mga kababayan, di ba? Kaya, thank you Lord tayo, mga kababayan, dahil may isang, yan, Senator Marcoleta, na hindi nababayaran, may prinsipyo, may isang salita, may paninindigan, at lumalaban, mga kababayan, di ba? At syempre, taga-suporta ni BP Inday, kabayan. Di ba? Kaya, pwede itong si Senator Marcoleta na magiging BP ni BP Inday ngayong 2028, mga kababayan, no? Di ba? Ika nga ni BP Inday, mga kababayan, na yung vice niya ay yun yung aatasan niyang mag-imbestiga sa lahat ng anomalyang nangyayari sa ating bansa. Di ba? Payag ka ba yan, kabayan?